maraming alam. Ang alam ko lang marangal ang negosyo mo. Paano kung tanungin ka ng iba? Sasabihin ko na wala akong alam. Ang galing mong magsinungaling nang hindi man lang namumula ang mukha mo. Kumpara sa pang-aapi nila, walang-wala ang isang simpleng kasinungalingan. Yumi, nasa loob ka ba? Lesulin Yumi, isang dalagang tulad mo. Pumapasok sa kwarto ni Chen Xiaogo sa kalagitnaan ng gabi. Hindi ka ba natatakot na pagsismisan ng mga tao? Narito ako para tulungan siyang maglista ng mga benta. Hahaha, maglista raw ng benta. Ano namang ililista ng isang hampas lupang katulad niya? Ililista kung paano mo ako babayaran sa 2 pisong utang mo para sa kandado. Hahaha, Chen Xiaogo. Sige, mag-antay ka, ganyan din ang sinabi mo kahapon. Unang isda, pangalawang isda. Habang hindi pa tumitigil ang agos ng tubig, ang lumang bahay na ito ang magiging balon ko ng kayamanan. Mayroon nga talagang isdang gobi dito. Pasok ba tayo rito? Ang tanga mo naman. Kakahuli pa lang sa atin kahapon. Magpapakamatay ba tayo kapag pumasok tayo rito ngayong gabi? Alamin muna natin kung saan niya nakukuha ang mga isda. Takot silang pumasok. Mukhang ang 2 pisong binayaran natin kahapon. Hindi lang kandado ang nabili, kundi pati na rin ang takot nila. Sapat na ba ang napanood mo? Sino namang tumitingin sa iyo? Napadaan lang ako. Sa kalagitnaan ng gabi, nakasuot ng kaputing dayami, umiikot sa halos buong nayon. Dumaan sa tapat ng bintana ko. Akala mo talaga sa akin ay isa lang, na basta-basta na lang pwedeng tapakan. Kami, nakarinig kami ng ingay kaya akala namin napahamak ka na. O talaga concern pala kayo sa akin? Nga nag-aalala lang talaga kami sa iyo. Kung ganoon pala kayo ka-concern, pumasok kayo dito at tulungan niyo akong maglimas ng tubig. Pinasok ng tubig ang bahay. Hindi ba natatakot kayong may mangyaring masama sa akin? Tig-1 timba kayo. Maglimas kayo hanggang mag-umaga. Ayaw nga namin. May gagawin pa kami. Ibig sabihin hindi talaga kayo nag-aalala. Bukas na bukas ipagkakalat ko sa buong nayon na si Zhao Xiaohu ay nakadungaw sa bintana ko sa gitna ng gabi. Hindi iyon pag-aalala, kundi pambuboso. Subukan mo lang. Sige na nga, tutulong na. Chen Xiaogo, napakasama mo talagang tao. Bilisan niyo ang kilos niyo. Huwag kayong magtamad-tamaran. Ginagawa mo kaming katulong. Hindi ba kayo rin ang nagsabing nag-aalala kayo sa akin? Salamat sa pagod niyo, mag-alala ulit kayo sa akin sa susunod. Agahan niyo naman. Humanda ka talaga sa akin. Makakahanap din ako ng butas laban sa iyo balang araw. CJ, hihintayin ko iyan. Pangatlong beses ko na itong pagpunta sa bayan. Kumpara sa unang 2 beses, mas mabigat ang laman ng basket ko ngayon. Mga pambihirang bagay ito na hindi pa nakikita ng sinuman sa nayon. Meron na naman ngayon. Grabe naman. Lapu-lapu, alimasag, buhay na hipon, at mayroon pang isang maliit na yellow croaker. Xiao Chen, parang sinalakay mo ang basket ng hari ng dagat ah. Swerte lang. Pero alam ko sa sarili ko, hindi araw-araw ay sinuswerte ang tao. Kaya habang marami pang huli, kailangan ko nang masiguro ang bentahan na ito. Hindi ako agad pinaalis ni Zhu Jiang o di tulad ng dati. Binigyan niya ako ng tubig. Ang ganitong asal ay nagpapahiwatig na ang susunod naming transaksyon ay hindi lang usapin ng mahigit 100 piso. May ilang mahahalagang handaan sa kainan sa susunod na buwan. At kailangan ng siguradong supply ng magandang kalidad ng isda. Kaya mo bang masiguro na makakapaghatid ka kada 3 araw? Kada 3 araw? Gaano karami? Hindi bababa sa 20 kilo bawat hatid. Kahit isda, hipon o alimango pwede na. Pero dapat buhay ang mga ito. Mas mataas ng 10% ang presyo kaysa sa karaniwang benta. 10% dagdag kita. Mukha itong pain. Pero sa totoo lang, isa itong hamon. Wala akong sasakyan. Wala ring freezer. At umaasa lang ako sa pagbuhat gamit ang basket na kawayan. Sa ganoon kadaming karga, lalakad pa ako ng 10 kilometro. Pagdating ko rito, siguradong patay na ang lahat ng isda sa basket ko. Pwede muna kitang ipahiram ng 2 malaking kahoy na kahon. Lalagyan natin ng basang damo at nadurog na yelo sa loob. Tuwing maghahatid ka, unti-unti ko na lang ibabawas sa bayad sa iyo. Tinatawanan ako nila Uma dahil mahilig akong sumulat ng kasunduan. Pero hindi niya naiintindihan. Sa mundong ito, ang nakasulat na kasunduan ang pinakamatibay na sandigan. At may isa pa, bago makarating ang mga isda sa kainan. Sagot ko kapag namatay ang mga ito. Pero pagdating sa kainan, sagot mo na kapag namatay ang mga ito. Sige, walang problema. At dinagdagan ko pa ng isang salita. Liban na lang kung masama ang panahon. Sabihan mo na sila ng maaga, dahil pangmatagalan naman ang pakikipagtulungan natin. Dapat malinaw at strikto ang mga patakaran, para malayo ang marating natin. Heto, kunin mo at kainin mo sa daan. Magkano? Sinasabi ko ng kunin mo na. Sa susunod dadalhan kita ng matabang alimango. Iyan ang gusto kong marinig. Dati kapag dumadaan ako sa bukana ng nayon, tingin lang nila sa akin ay isang tanga na bumibili ng bulok na bahay. Pero ngayon,
Nakatitig sila sa kahon na pasan ko sa likod. Puno ng inggit ang mga mata nila na hindi maitago. Restoran ng gobyerno. Xiao Go. Talaga bang sa kainan sa bayan? Ka na nakikipagnegosyo ngayon. Nagbebenta lang ng kaunting isda. At ipinahiram pa nila sa iyo ang kahon. Hindi naman din ginagamit ng restoran nila iyon. Xiao Go naman. May paraan ka naman pala para kumita. Bakit hindi mo tulungan ang mga kabaryo natin? Marunong din namang mangisda ang asawa ko. Tia, hindi ba't sinasabi pa ng pamilya niyo kahapon? Malulunod lang ako sa pagbili ko ng bulok na bahay na iyon. Sos, nagbibiro lang naman kami noon. Kung ganoon magbibiro na rin ako ngayon. Kapag napatunayan kong hindi ako nalunod doon, saka ko na kayo isasama. Xiao Go, mukhang abala ka nitong mga nakaraang araw ah. Narinig kong araw-araw kang nagdadala ng isda sa bayan. Naghahanap buhay lang para may makain. Saan mo nakukuha ang mga isda? Wala ka namang bangka. Pwede ko namang bilhin sa iyo. Negosyo ko na iyan. Xiao Go, taga-baryo ka. Huwag mong suluhin ang lahat. Masyado mong sinasarili ang daan sa pag-unlad. Hindi maganda ito. Kapitan, dati walang may gusto sa bulok na kubong ito. Binili ko ito sa halagang 300. Noong oras na iyon, walang nagsabing masyado akong makasarili. Nagulo na naman ang pinong buhangin sa ilalim ng bintana. Mas marami at magulo ang mga yapak ngayon. Hindi lang si Zhao Xiaohu. Tandang-tanda ko silang lahat. Ngayong gabi, hindi ako manghuli ng isda. Dito lang ako maghihintay. Hihintayin ko ang mga taong makakati ang kamay. Nakusang tatama sa bareta ko. Mukhang masyado pang magaan ang leksyon ng ilang pisong iyon. Hinarangan na rin ang bintana. Huwag ka ng madaming daldal. Maghanap ka ng puwang na masisilipan. Pangatlong beses na ito. Chen Xiaogo, inisahan mo ako. Hindi ba gusto mong malaman kung anong mayroon sa loob ng bahay ko? Pumasok ka at tingnan mo. Ang mga talagang mamahaling gamit, matagal ko nang isiniksik sa dilim sa likod ng higaan. Sa paningin nila, ang lugar na ito ngayon bukod sa mabahong putik, ay walang nang matatagpuan pa. Nakikita mo ba ang daan para yumaman? Nasa ilalim lang ng mga paa mo. Ito ang bagay na magdamag ninyong pinag-interesan. Maruming tubig, mabahong putik, sira-sirang balde. Kung ganoon, saan ka kumuha ng pera? Kaya kong kumita ng pera, dahil madiskarte ako. Zhao Xiaohu, kung talagang gusto mong yumaman, hugasan mo muna ang mga kamay mong umaakyat sa pader sa kalagitnaan ng gabi. Huwag mo akong pangaralan. Magbayad ka. Bakit naman? Wala akong pera. Paano naman kayo? Sasama ba kayo sa bayan? O magbabayad ka na ba ngayon? Magbabayad ako. Kahit huwag ka nang magbayad okay lang. Pupuntahan ko ang kapitan bukas. Tapos pupunta ako sa bayan. Heto kunin mo. Sapat na iyan para pambili ng mga tabla. At ano naman ngayon? Ayusin mo ang pader. Ikaw ang sumira niyan. Ikaw ang mag-ayos. Sa kalagitnaan ng gabi, tatlong magnanakaw na nagbabalak sanang magmanman. Ang ending naging mga trabahador ko pa para mag-ayos ng bahay. Balita ko hindi lang nabigo si Huzi sa pagnanakaw, kundi napilitan pa siyang mag-ayos ng pader hanggang mag-umaga. Dati pinagtatawanan niya si Xiaogo dahil sira-sira raw ang binili nitong bahay. Pero tingnan mo ngayon, siya pa mismo ang nagmadaling magdagdag ng mga tabla. Sa nakalipas na 5 araw, nakabenta ka ng kabuuang 436 na piso. Higit sa 400, bawas pa rito ang pambili ng balde at kandado, pati na ang gas at iba pang gastusin. May natitira pa ring 360 at 9 na piso at 20 sentimo. Ngayong marami na tayong pera, hindi natin pwedeng itago lang ang lahat sa loob ng bahay. Alam ko, bumili muna tayo ng lumang kariton. Tapos bumili rin tayo ng yelo. Hindi naman pwedeng habang buhay nating pasanin iyan sa likod natin. Mas mabuti kung pipirma ka ng pangmatagalang kontrata kay Direktor Zhou. Para may malinaw na kasulatan sa papel. Presyo paraan ng pagbabayad at mga posibleng pagkalugi. Dapat nakasulat ng napakalinaw ang lahat ng iyan. Kung hindi ka magiging guro, pwede kang maging isang mahusay na accountant. Dapat marunong din magkwenta ang isang guro. Kung hindi, ang mga mahihirap na bata, baka hindi man lang makabili kahit kwaderno. Sasamahan kita sa bayan bukas. Ikaw ang makipag-usap tungkol sa mga paninda. Ako naman ang magbabasa ng mga kontrata para sa iyo. Xiao Chen, ito po. Ako po ang substitute teacher sa Hayuan Village Elementary School. Tinutulungan ko lang si Chen Xiaogo na tingnan ang kontrata. Aba, may kasama ka palang advisor. CJ, sa pagnenegosyo, dapat talaga may kasamang marunong. Iha, mas matalas pa ang mga mata mo kaysa sa tagapamahala ng bodega namin. Kapag malinaw ang kwentahan, mas magiging matagal ang pagsasama sa negosyo. May punto ka riyan. Magde-deliver si Chen Xiaogo sa restoran ng bayan. Kada 3 araw. Ang dami naman ay hindi dapat bababa sa 20 kilo bawat beses. Hindi po tama ang hindi bababa sa 20 kilo. Bakit naman? Depende sa panahon ang mga huling dagat. Kapag may bagyo, malakas na ulan o kung walang huli,
Kung hindi niya maibibigay ang 20 kilo, maituturing na paglabag iyon sa kontrata. Dapat palitan ito ng susubukang mag-deliver kada 3 araw hanggat maaari. Kung sakaling masama ang panahon o may kakaibang agos, ay magsasabi agad bago ang araw ng pagde-deliver. At hindi ito ituturing na paglabag. Hindi madaling lokohin ang babaeng ito Sige, palitan natin. Depende sa presyo sa merkado. At ang restoran ang magtatakda ng presyo. Hindi rin po iyan tama. Dapat ding baguhin ang bahaging ito. Siyempre, dapat ibase sa presyo ng mga sariwang huli sa bayan sa mismong araw na iyon. At pagkasunduan ng 2 panig ng harapan. Natatakot ba kayong baratin ko kayo? Hindi sa natatakot, kundi nag-iingat lang. Ang kontrata ay hindi para sa mga tapat na tao, kundi para maiwasan ang gulo sa hinaharap. Ha. Sige na nga, baguhin natin. Sa sandaling na itatak ang pulang selyo sa papel. Sa wakas ay gumaan din ang mabigat na dinalang dibdib. Chen Xiaogo, mula ngayon ay pangmatagalan na ang pakikipagtulungan natin. Direktor Zhao, gagawin ko ang lahat para masigurong maayos ang mga produkto. Huwag lang basta subukan Xiao Chen, inaasahan ko pa naman ang matataba mong alimango para sa pulutan ko, dalhin mo sa susunod. Kumusta, magkano ang nabenta mo ngayon, Xiaogo? Kinuha ba talaga ng restoran sa bayan ang mga paninda mo? Xiaogo, balita ko may pinirmahan ka raw sa restoran. Kasunduan sa supply. Ikaw lang mag-isa ang nakipagkasundo sa supply sa restoran sa bayan. Nang hindi man lang sumasangguni sa barangay, nagbebenta ako ng sarili kong isda. Bakit ko kailangang sumangguni sa barangay? Taga-barangay hayuan ka. Taga-barangay hayuan nga ako. Pero hindi ako alagang hayop ng barangay hayuan. Noong naghihirap ako at wala man lang makain, walang nakipag-usap sa akin para bigyan ako kahit isang subo ng kanin. Ngayong nakaahon na ako gamit ang sarili kong kakayahan. Ano naman ang gusto nilang pag-usapan ngayon? Pag-uusapan kung paano paghahatian ang pera ko. Ang sakit naman pakinggan ng mga sinasabi mo. Kadalasan naman talaga masakit pakinggan ang katotohanan. Ano bang ipinagmamalaki mo? Sinuwerte ka lang naman. Sa pagbebenta ng ilang pirasong isda. Napakaswerte ko talaga. Nakuha ko pa ang selyo ng restoran sa bayan. Para makipagnegosyo sa akin. Maganda rin naman ang swerte mo. Hindi ka man lang nadala sa presinto nung sinisira mo ang pader ko sa gitna ng gabi. Sa pagkakataong ito, wala nang magtatangkang humarang sa daan ko. Walang sinumang may sapat na lakas ng loob, na mangahas na lumapit ulit sa bahay na ito. Noong unang beses kong napansin na may balak kumilos si Zhao Dahay, ay sa ganitong klaseng umaga. Kapitan, napakaaga naman yata, Xiaogo. Maghahatid ka ba ng isda sa bayan? Sandali lang, huwag ka munang magmadali. May gusto sanang pag-usapan ang barangay kasama ka. Hindi makakahintay ang mga isda kung may sasabihin ka. Hintayin mo na lang akong makabalik. Xiaogo, mas mahalaga ang usapin sa barangay kaysa sa pagbebenta mo ng ilang pirasong isda. Lesiu. At saka, hindi ba't ang bahay na ito ay dating lumang gusali ng barangay? Kamakailan lang ay may mga residente na nagrereklamo. Sinasabi nilang inookupa niya ang lupa ng komunidad. Kahit na binili mo pa ang bahay na yan. Pero hindi naman sa iyo ang lupa. Ngayon, may bagong plano na ang baryo para sa lupa sa tabi ng dagat. Kaya kailangan ng bawiin ang bahay na ito. Bawiin, tama yan. Bawiin nyo nga, para naman hindi mo solo ang pagpapayaman dito sa tabi ng dagat. Sa anong karapatan mo para lumapit pa rito sa loob ng 10 dipa? Xiaogo, wag mo nang ilihis ang usapan. Hindi naman inaagaw ng baryo ang mga pag-aari mo. Kanino naman ninyo balak ipamigay yan? Para sa baryo at sino naman ang baryo? Ang baryo ay tayong lahat din naman. Kasama ba ang pamangkin mo sa sinasabi mong lahat na yan? Kapitan, noong una nga, butas-butas ang bubong at pinapasok ng tubig ang kubong ito kaya walang may gustong kumuha. Ikaw mismo ang nagsabi na nakakasakit lang sa mata kung hahayaan lang nakatiwangwang dyan. Humingi ka ng 300. Noong nagbayad ako, nag-iwan ka pa ng thumb mark mo. Ngayong nakakapagbenta na ako ng isda. Sinasabi mo bigla na inuokupa ng bahay ang lupa ng komunidad kaya kailangang bawiin. Peke ang kasulatang ito. Totoo ang kasulatang yan. Pero bahay lang naman ang tinutukoy dyan. Hindi kasama ang lupa. Hindi niya ito magawang tanggapin. Dahil alam niya. Nasa manipis na papel na ito. Nakapako na ng tuluyan ang lahat ng kanilang kasakiman. Ipinagbibili ngayong araw ang isang lumang kubong may bubong na damo sa silangang bahagi ng nayo ng hayuan. Kasama ang bakanting lot sa harap at sa likod ng bahay. Sa halagang 300 yuan, ipinagbibili ito kay Chen Xiaogo para tirahan at gamitin ng walang urungan mula sa buong nayon. Kapitan, nandito mismo ang thumb mark ninyo. Nakasulat nga talaga dito ang bakanting lot sa harap at sa likod ng bahay. Noong panahong walang may gusto sa bahay na ito at ibinebenta pa lang. Normal lang na isulat ito ng may kaunting kaluwagan. Sino bang mag-aakala noon na magagamit sa pagbebenta ng isda ang sirang kubong ito? Manahimik ka nga. May ede-deliver pa akong mga paninda ngayon. Kapag namatay ang mga isda, sino ang magbabayad sa akin? Sige na, umalis ka muna, magpupulong ang buong nayon mamayang gabi.
Doon natin sama-samang pag-usapan ito. Oh, mukhang nagmamadali ka ngayon, Xiao Chen ah. Buti na lang at buhay pa ang mga ito. Bakit, gusto ba talagang bawiin ng baryo ang kubo ko? Sa anong karapatan nilang sabihing inookupa nito ang lupa ng komunidad para lang mabawi ang kubo? Hindi ba may kasulatan ka naman sa pagbili ng bahay? Nakasulat ba ng malinaw doon ang bakanting lot sa harap at likod ng bahay? Kung nakasulat naman pala, hindi nila yan makukuha sa iyo. Paano kung kasama ng kapitan ang buong baryo para pilitin ako? Ipakita mo sa kanila ang mga papel mo. Dalawang bagay lang ang kinatatakutan ng mga taga-probinsya. Ang isa ay ang opisyal na tatak, at ang isa naman ay ang presinto ng pulisya. May kasulatan ka, may patunay ka ng transaksyon, at may kasunduan ka pa sa pagsupply sa restoran namin. Sino ang mangangahas na umagaw niyan sa iyo? Pag nanakaw na yan ng pribadong pag-aari, huwag kang matakot, Xiao Chen. Kapag nagkagulo talaga, magpapatotoo kami ni Director Zhu para sa iyo. Araw-araw kang nagde-deliver sa restoran. Malinaw ang lahat ng record ng benta mo. Walang sinumang makakapagbintang na nagnanakaw ka o gumagawa ng masama. Tama si Director Zhao. Sa negosyo, hindi sapat na marunong ka lang manghuli ng isda. Ang tunay na galing ay kung paano mo ito maipagtatanggol. Babayaran pa rin namin ang deliver mo ngayon gaya ng dati. Itataas ko ng konti ang halaga sa resibo. Hawakan mo ito dahil magagamit mo yan sa pagpupulong ng baryo mamayang gabi. Gagawa rin ako ng patunay para sa iyo. Patunay na laging buhay ang mga isdang dinedeliver mo. At tinatanggap lang ng restoran ang mga sariwang isda pagkatapos suriin. Sino ang magsasabing hindi galing sa legal na paraan ang mga ito? Sabihin mo sa kanila na ako ang harapin nila. Ipagtatanggol ko talaga ang bahay na ito. Hindi ako pumasok sa loob. Pero kailangan kong tandaan ng mabuti kung nasaan ang pintong ito. Ito ang batas. At ito rin ang huli kong alas. Dumating ka na pala, Xiaogo, maupo ka muna. Kapitan, sabihin niyo na po ng direkta ang gusto niyong sabihin. Ipinatawag ko kayong lahat ngayon. Para ayusin ang usapin tungkol sa dampa sa may batuhan sa silangan ng baryo. Sa baryo naman talaga simula at sapul ang dampang iyon. Tama nga naman. Sa ating lahat naman talaga ang mga lupa sa tabing dagat. Hindi naman yata tama na si Chen Xiaogo lang ang umaangkin doon. Hindi naman sa naiinggit ang baryo sa iyo. Iniisip lang namin na dapat makinabang ang lahat sa mga yaman ng tabing dagat. Paano gamitin? Ang kubo ay babawiin na ng nayon. At pamamahalaan na ito ng buong nayon. Mula ngayon, ang mga huling isda ay pamamahalaan at hahatiin na rin ng nayon. Tiningnan ko ang mga mukhang ito. May ilan sa kanila na kahapon lang ay nagmamakaawa pa. Para isama ko sila sa pagbebenta ng isda. At ang iba naman nitong mga nakaraang araw ay pinagtatawanan pa ako. Dahil nakatira ako sa barong-barong na walang bubong. Noon, ang kubong ito ay ibinenta sa akin ng nayon. 300 yuan, bayad na ng buo at walang kulang. Nakasulat sa kasunduan na ang harap at likod ng bahay. Pati ang bakanting lote ay para sa tirahan at paggamit ko. Hindi ito pwedeng bawiin ng nayon, Kapitan. Nandito mismo ang bakas ng daliri mo. Pangalawa, ang pagbebenta ko ng isda sa pampublikong kainan sa bayan ay sa pagitan ko mismo at ng kainan, na may nilagdaang kasunduan sa pagsupply. May pulang selyo at may saksi rin. Ako ang saksi. Pangatlo, bawat bulto ng mga isda ay sinusuri at tinitimbang ng kainan. May nakalagay na presyo at petsa. Kung sino man ang magsabing nagnakaw ako o nandaraya, o nagsabing nakuha sa masama ang mga paninda ko, humarap kayo ngayon din. Kahit may kasunduan ka, hindi pa rin yan mapapatunayan na ang mga isda ay hindi galing sa dagat ng nayon natin. Napakalawak ng dagat na iyan. Pwede ka rin namang manghuli doon. Kapitan, baka naman pwede ngayon muna ay. Tama na. Xiaogo, may mga papel ka kaya kinikilala iyon ng nayon. Pero hindi lang basta batas ang dapat nating tignan dito. Lumaki ka at nakinabang sa tubig ng nayon ng hayuan. Ngayong mayaman ka na, dapat naman ay isipin mo rin ang mga kanayon mo. Maaari ko naman silang isipin. Pero hindi ko hahayaang may umagaw sa mga pag-aari ko. Kung gusto ninyong kumita ng pera, sige lang. Mula ngayon, ako na ang bibili ng mga huli ninyong isda. Basta't sariwa ang mga isda. Sapat ang timbang at patas ang presyo, bibilhin ko pa rin ang mga yan. Sino sa inyo ang may mga alimango, hipon o magandang isda? Pwedeng lumapit lahat sa akin. Talagang bibilhin ko. Paano naman ang bentahan? Base sa presyo sa bayan, babawasan lang ng konti para sa pamashe. Titimbangin sa harap ninyo ang mga paninda. Doon mismo bibilangin at doon din mismo babayaran. Mas mataas ba ang presyo mo kay Wang Fugi? Basta maganda lang ang kalidad. Siguradong mas mataas sa kanya. Xiaogo, totoo ba ang sinasabi mo? Maaasahan ang salita ko. Pero may 3 patakaran ako. Una, hindi ko tinatanggap ang patay na isda o bulok na hipon. Pangalawa, hindi pwede ang kulang sa timbang. Pangatlo, kung sino man ang sumilik-sumira ng pinto o ng gulo rito sa dampa ko, hindi ko bibilhin kahit isang isda niya. Ngayong gabi gusto kong malinaw ang lahat. Akin ang dampang ito. Walang sinuman ang makakaagaw nito. Sa negosyo ng isda, gusto ko namang tulungan at isama ang mga kanayon ko. Pero hindi ito libre. At hindi rin pwedeng agawin na lang. Naniniwala ako kay Xiaogo.
Bukas may 2 kain kami ng alimango. Dadalhin ko rito sa kanya para subukan. Lalaot din kami mamayang gabi. Kung may makuhang buhay na hipon dadalhin ko rito.